Isang tao na nag-iwan ng halimbawa sa atin na ang pangalan ay Zacarias, na ang asawa ay si Elizabeth. Kilala niyo ba si Elizabeth? Pinsan ni Maria, na ina sa laman ni Kristo. Magpinsan sila, si Elizabeth at si Maria. Itong si Zacarias at si Elizabeth, nakita ng Diyos, sila'y mga taong matuwid sa paningin ng Diyos. Tandaan nyo, at the sight of God, they are righteous men. Paano sila naging righteous? Anong ginagawa nila? Basahin natin verse 6. Sila'y kapwa na walang kapintasan. Lumalakad sila ng walang kapintasan. Bakit? Bakit hindi nakikita sa kanila yung kapintasan bagamat ang tao'y makasalanan? Bakit ang nakikita ng Diyos wala na silang kapintasan? Alam niyo ba ginagawa nila mga kapatid? Ituloy natin ang basa. Dahil basta sa isyo. Wala silang anak. Sa isparin tayo. At buhay na walang kapintasan. Nakapintasan bakit? Ayon sa lahat ng mga utos at alituntunin ng Panginoon. Lumalakad sila saan? Alituntunin. Sa alituntunin at kautusan ng Diyos. Yan ang aral na iniwan ng Panginoon. Ang tanong, Panginoon, sino papasok sa iyong templo? Sabi ng Panginoon, siyang lumalakad ng matuwid. Paano ang lalakad ng matuwid sa harapan ng Diyos? Silang nag-iingat ng kautusan ng Diyos at sa kanyang mga palatuntunan. Mga kapatid, sa harapan ng tao, hindi tayo perfecto, sister. Di ba, Nanay Nelly? Anong nakikita sa atin ng tao? Kapintasan. Puro kapintasan. Yan siya. Ano yung tao mo kami? Diba? Yung hindi nakikita. Puro tayong pintas. Puro tayo kasiraan. Wala ka makikita. Huwag kang titingin sa tao. Pag tumingin ka sa tao, mag-iisip ka bakit. Lahat tayo may kahinaan. Pero hindi mo alam na yung taong pinipintasan mo sa paningin ng Diyos, matuwid siya. Bakit? Sapagkat siya'y malakad ayon sa kautusan at panatuntunan ng Panginoon iniingatan. Yung pangingilin natin ng Sabat, matuwid ito. Pakinggan niyo, Mateo 12:12. Bahagi ito ng pagiging matuwid natin kung sinusunod natin ang kabanalan sa araw ng pagsambang Panginoon. Mateo 12:12. Pakinggan natin. Sa Mateo 12:12, pag ginaganap natin ito, nagiging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Basa. Gaano ang higit na mahalaga ang isang tao kaysa isang lupa. Kaya't matuwid na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Ang ganda, brother Lili, no? Matuwid ang gumawa, mabuti ang gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Kaya matuwid ang gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Araw ng Sabat, Nanay Nelly, ngayon, nauupo ka riyan sa likod, nakikinig ka ng salita ng Diyos, matuwid yung ginagawa mo. Bakit? Sapagkat iniingatan mo yung utos ng Diyos na ipanginin mo ang araw ng Sabado. Nakikibahagi ka sa pangiging pagsamba sa Diyos sapagkat ikaw ay nag-iingat ng kautusan ng Diyos. Kaya ikaw, sa paningin ng tao, hindi ka matuwid, pero sa paningin ng Diyos, matuwid ka. Kasi nakikita ng tao po, kahinaan. Pero yung ginagawa natin mabuti, hindi pinapansin ng tao yun. Di ba? Hindi pinapansin nila, lalo na pagka gumagawa ka ng mabuti, meron mga nag-iingit sa paggawa ko ng mabuti. Di ba? Uusigin ka pa eh. Di ba? Alright. So, yun ang
kalabasan. Balikan natin ang Kapitulo 15 ulit ng mga awit. Nakita na natin, ano? Silang lumalakad ng matuwid at sa kanilang puso ay nagsasalita ng katotohanan. Tignan natin ang sumunod na katangian na papasok sa templo ng Diyos. Versikulo 3. 15, versikulo 3. Nakita niyo na? Basahin natin ang 3. Siyang nanihirang-hiramin ng kanyang dila, ni sa kanyang kaibigan ay gumagawa ng masama, ni umaalit-alita man sa kanyang kapwa. Kita niyo? Hindi pa na pwede pumasok sa kaharian ng Diyos yung taong madaldal, mapanirang puri. Ano sabi? Siyang hindi naninirang puri ng kanyang dila, ni sa kanyang kaibigan ay gumagawa ng masama, ni umaalikos naman sa kanyang kapwa. Mga kapatid, ilan lamang ito sa katangian na gustong alisin ng Diyos sa atin. Kapag ang mga katangian ito ay nasa sa atin pa, mga kapatid, nasa sa atin pa, hindi tayo makapapasok sa templo ng Diyos. Tignan natin, Efeso 4:31. Efeso 4:31, tingnan natin. Meron tayong aalisin sa pagkatao natin. Okay, bagong tipan tayo. Efeso, Kapitulo 4, versikulo 31, babasahin natin. Aalisin po natin ito, kapag ito'y hindi natin inalis, mapanganin ang kalagayan natin. Efeso 4:31. Ano sabi? Alright, teka muna, sabay-sabay tayo. Okay? Teka muna, antayin natin sila. Efeso 4:31. Nakita nyo na? Gusto ko makita ninyo lahat, mga kapatid, ito yung aral para sa atin.